sa katotohanan ay akitin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay Pentecostes, ikalimampung araw ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, isang bagong simula para sa atin ang araw ng Pentecostes. Tulad ng mga apostol, pinalakas din tayo ng Espiritu Santo habang hinaharap natin ng mga pagsubok ng mundong ito. Gamitin nawa natin ang mga biyayang kaloob sa atin ng Espiritu Santo para sa paglago at pagpapatibay ng simbahan ng katawan ni Kristo upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Ordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon.
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. San. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pangdaigdig na sambayanan. Siya pagpahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipinangaral sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo, sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin.
Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob. Ng mga ito, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Halina, Espiritu, sa sinagbuwat sa iyo, kami niwanagan mo. Ama ng maralita, dulot may pagpapala, upang kami magkusa, kay bigat patnubay, sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay, ginawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit, lubang banal na ilaw, kami iyong sinayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, nantay panngariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig magalab, lagi sa tamang landas. Tugunin naming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumarating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hinihingan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. At ngayon dahil Pentecostes, ibig sabihin ng Pentecostes, ikalimampo na araw mula sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ngayon ay ang pagluwal ng simbahan. Ibig sabihin tayo ang simbahan, ngayon ang ating birthday. Pakisabi sa katabi nyo, Happy Birthday! Birthday natin ngayon, birthday ng simbahan, at ngayon sa Pentecostes ay atin pong napakinggan ng Espiritu Santo ay bumaba na parang apoy atin, mula po sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11, na itong Espiritu Santo ay siyang nag-ugnay-ugnay sa lahat. Dahil noon, ating napakinggan sa aklat ng Henesis, Kapitulo 11, versikulo 6, na nagkawatak-watak ang mga tao, hindi na magkaunawaan. Ngayon sa ating unang pagbasa, nagkaunawaan sila. Sa versikulo Kapitulo 2 at versikulo 6 sa ating Gawa ng mga Apostol. At itong paggawa ng Espiritu Santo ay isang himala sapagkat tayo ay pinag-isa sa Espiritu. Ayon pa sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 12, na marami ang mga kaloob, marami ang mga paglalingkod, isa lang ang Espiritu. At itong Espiritu ay siyang nag-ugnay sa atin na ngayon ay inihipan ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, verso 19 hanggang 23. Sa versikulo 22, siya po'y pumunta doon at hinihinga niya ang kanyang mga alagad at pagkasabi nito, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa mga kasalanan ay pinatawad na nga at ang hindi ninyo sila napatawad. Ang Pentecostes, isang salitang Griego na ibig sabihin 50. Ito yung kapistahan na normal sa mga Israelita na tinatawag na Shavuot, sa panahon ng buwan ng Siban na araw ng pang-6 hanggang 7. 2 araw po. At ito'y tinatawag kung minsan ay kapistahan ng mga ani. Kapistahan na kung saan sila'y magpasalamat dahil natanggap nila ang Torah o ang kautusan ng Diyos. At ito yung para sa atin, mga Kristiyano, kakaiba po kaysa mga Hudyo. Ito po ang panahon na ating makita kung ano ang kahulugan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Una sa lahat, ang Espiritu Santo ay siyang gabay upang katotohanan sa Ebanghelyo ay ating maunawaan at ating may sa buhay. Pangalawa, na ito po ang siyang magbigay sa atin ng gabay. Paano tayo maglalakad sa tama na daan bilang isang Kristiyano na alamin natin kung ano ang dapat alamin at kung ano ang buhay ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At pangatlo, ito yung magbigay lakas sa atin sa pagpapahayag ng Ebanghelyo at ng salita ng Diyos at kung paano ito sa buhay upang maging tunay na saksi. At panglima,
ito yung pagtanggap ng mga kaloob, 7 na kaloob ng Espiritu Santo. Una, ang kaloob ng karunungan. Pangalawa, ang pagkaunawa. Pangatlo, ang pagpapayo. Pang-apat, ang katatagan sa pananalig o pananampalataya. Panglima, ang kaalaman. Pang-anim, sa kabanalan. At pang-7, na ang pagkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Ito yung kahulugan ng pagtanggap ng Espiritu Santo, hindi lang sa panahon ng binyag, laging pinalala sa atin na gaya ng nangyari nung unang mga Kristiyano, naroon sila sa loob at bumaba na parang apoy sa kanila ang Espiritu Santo upang sila ay mabigyan ng lakas. Tayo rin ay tinatawag na magpahayag ng ating pananalig sa Diyos. Kaya sinasabi nga sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 20, sinasabi niya, versikulo 21, na gaya ng siya'y pinadala, tayo rin ay sinusugo upang tayo ay magpahayag ng pananalig, upang tayo ay magpahayag ng ating panampalataya, upang tayo magpahayag ng ating pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Espiritu Santo ay Diyos na nagpapahayag ng dakilang pag-ibig sa Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay naligtas. Yun pong gustong maligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas pa, sapagkat na sa atin ang Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ay siya maghimok sa atin na tayo ay mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Pakabanalin tayo ng Espiritu Santo, pag-isahin tayo ng Espiritu Santo, hindi tayo matatakot sa anumang mga pagsubok sa buhay, sapagkat nariyan ang Espiritu ng Diyos na siyang magpalakas sa atin sa panahon ng mga pinagdaanan, kung ano man ito katindi, gaano man ito kabigat, maging magaan at kaya natin, sapagkat tulungan tayo ng Espiritu ng Diyos, hindi lang natanggapin ang lahat ng cross na ating pasanin sa buhay, matanggap natin ang lahat at ating makikita ano ang tinuturo ng Panginoon sa ating buhay dahil sa Espiritu ng karunungan. Buksan natin ang ating mga puso. Hayaan natin ang Espiritu na siyang kumikilos sa atin. At tayo'y maging tunay na Kristiyanong buhay na buhay dahil sa Espiritu Santo na siyang umuudyok sa atin, na siyang gumagabay sa atin, na siyang magpalakas sa atin upang tayo'y magmahal at maglingkod sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing, na nausunan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mulang paririto at hukom sa buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tinatawag sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minahal ko mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga may hirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa
sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tahimik idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiniwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong hinaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninton ay marapat ni kayo aming pasalamatan ngayong nilubos ang ginanap na pagtubos ng anak na si Kristo na siyang nakaluknok sa kanan mo. Espiritu ay lumulukob sa mga tanong, mga taong tinubos na iyong itinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa ikaw ay dinidakila. Espiritu ay umilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa na mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, makaloob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at inaalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaysa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay at Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin kaling nautos sa turo ni Jesus, mahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng iyong kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talislatang kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagkapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno ngayong panahon ng Pentecostes na tayo po ay nag-alaala sa Espiritu Santo na siyang tumutulong sa atin upang tayo maluwal na simbahan ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga nakiisa din sa atin sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang maipahayag na konkreto ang kanilang debosyon at pagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng konkreto na tulong para sa mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at lahat ng naugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo sa lahat ng mga biyayang ipagkalob sa inyo, siksik, liglig, at nagumapaw pa. Espiritu Santo, sa panahon ng Pentecostes, ay tinatawag sa salitang Hebreo, Roach, at sa salitang Grego, dahil kung Grego ang mga pagbasa natin ngayon, ay Pneuma Theo. At sa atin namang salita ay ang Espiritu Santo ngayong panahon ng Pentecostes, na ibig sabihin, panglima po. At tinatawag ito sa Hebreo na Shavuot, na siyang pagtanggap ng kautusan ng Diyos. Naway, gabayan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ngayon po ang maringal na pagbasbas sa panahon ng Pentecostes. Magsiyuko po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang Diyos rin. Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga lagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang panampalataya ay siya nawang magpanatiling kayo'y nanampalataya at magdulot ng katuparan sa panabik na nakaharap siya sa buhay na walang hanggan.
Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno, purihin natin ang Espiritu Santo sa buhay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.